Sa General Santos City, binigyan diin ng NNC-12 na mahalaga ang pangangalaga sa kalikasan upang matiyak ang sapat at masustansyang pagkain. Ayon sa ahensya, ang climate change at mga kalamidad ay nakakaapekto sa produksyon ng pagkain at maaring magdulot ng malnutrisyon. Hinikayat din ang mga pamilya na magtanim sa bakuran at suportahan ang climate-smart agriculture upang mapalakas ang seguridad sa pagkain. Sa Davao Region, mahigit 1,000 residente ng Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental ang tumanggap ng Emergency Cash Transfer o ECT mula sa DSWD-12 matapos na maapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol noong July 8. Kabuoang 1,059 na mga benepisyaryo ang nabigyan ng ayuda. Tumanggap ng tig 10,244 pesos sa mga pamilyang nasiraan ng bahay habang tig 5,122 naman ang mga may bahagyang pinsala. Sa Butuan City, nakatakdang simulan ang 100 million pesos na Gaas Inlet Ecotourism Project sa Dinagat Islands. Ito'y matapos na lumagda sa kasunduan ang TIEZA at pamahalaang panlalawigan. Itatayo ito sa Barangay Lamera, Libho, na may boardwalk at iba pang mga pasilidad para sa water sports. Ayon kay Governor Nilo Demiray Jr., inaasahang magbibigay ito ng trabaho, magpapalaghas sa turismo at tilikanang pangmatagalang kabuhayan habang isinusulong ang pangangalaga sa kalikasan. Sa Lamitan City, nagpasalamat naman si Basilan Governor Mujib Hataman kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pangako nitong isusulong ang mga proyektong pang-infrastruktura sa enerhiya sa lalawigan. Ayon naman kay Hataman, malaking tulong ito upang mapabilis ang pag-unlad ng Basilan at matugunan ang matagal ng suliranin sa supply ng kuryente. Sa kanyang SONA, sinabi ng Pangulo na kabilang ang Basilan sa mga lugar na nakatakdang magkaroon ng hydrogen power project bilang bahagi naman ng pagpapalakas ng seguridad sa enerhiya ng bansa.